Yan. Ayun, pasensya na, nag-ayos lang ako ng camera setting. Paki-connect sa Bigman Hobby Shop. Paki-connect para maipakita ko sa kanila yung tamang angle. Bigman Hobby Shop ha. Okay no? Ayun, tulad nga, nakapatay ba yung router? Hindi naman. Okay no? Tulad ng sinasabi ko sa inyo, 1911 no? Okay, so then next unit natin, unit ng ating ka-airsoft to, no? John Philip Pineda of Ginobatan Albay, Harold Espiritu of Calibo, Aklan. Wow, napakaganda, napakahaba, napakatikas. This is the BSR 11. Grabe. Pucha, scope na scope pa lang panalo na. Tingnan nyo kung gaano kahaba, kung gaano katindi yung scope, di ba? Napakatikas ito, pero sana maiatras ng bahagya. Oo, maiatras siya ng bahagya. Ito mailipat dito. Then, para maiatras, mailin, maiano, no? Pero hindi may tulog na yun. Ah, Yung gusto mo big fight. nasan? Saan papunta? Ganun. Saan galing? Ah. Siya yun? Oh, SR? SR? SRB? Ang lakas. Lakas. Bili tayo. Okay, no, yan. Mga airsoft, yan. Kung makikita nyo, ganyan ang pormahan ng unit na yan, no? Napakalupit, napakaganda. Tignan nyo kung gaano kahaba, no? Diba? Ngayon, medyo meron lang akong nasipat na mali sa pagkakasetting ng scope nito, which is kaya naman natin i-correct. I-adjust ko lang para sa ating ka-airsoft, no? Yan. Mag-participate kayo sa mga ano natin, mga airsoft, no? Sa mga pakulo ng Bigman Hobby Shop, no? Para from time to time na nanalo kayo, 'di ba? Okay? Okay na? Pengin muna ako ng allen, i-adjust ko 'to. Sige, okay lang. Yeah. Ayan mga airsoft ha, sinasabi ko sa inyo, yung live natin is best view. Ibig sabihin ng best view, mas magandang napapanood. Ganon, di ba? Mas magandang napapanood ng nakahiga yung cellphone, okay? Katulad dito, ipapakita ko sa inyo. Parang ano, ang hina niya, no? Sa amin yun, pe. Hindi, iba sa inyo. Bigman Shop sa inyo. Dito, Bigman Hobby Shop. Ano ba? Ano yung, saan ba kinonek? Sabi mo pa sa Bigman Shop. Bigman Hobby Shop. Connect mo. Yan, no? Saan na yung allen? Okay. Mga airsoft, sandali lang kasi pag meron na akong nakitang mali, gusto ko na kagad totally ma-correct no? Kasi syempre, tayo yung nakakaalam yan, syempre yung mga tao natin hindi rin naman ganun. Kumbaga hindi nila alam, kaya pag nakita ko, ako na mismo kino-correct ko na no. Medyo naka-forward kasi yung scope, which is para sa isang sniper rifle, dapat ang scope is naka-lean. Kumbaga, mas maganda hangga't maaari nakasagad siya sa naka-backward. Pag naka-forward, medyo hindi siya magiging effective. Bakit? Mahihirapan yung yung gagamit, at the same time sayang yung ganda ng sniper, sayang yung ganda ng scope kung hindi mo maiilabas yung full potential niya, no? Kaya ito, nakita ko, papakita ko sa inyo kasi itong scope kasi na to is naka-low riser. Pag sinabi naka-low riser, kumbaga parang ano siya mga ka-airsoft, lowered. Nakababa siya. So pag lowered, nakababa, syempre, medyo mahirap sipatin. Pero pag kung naka-high riser to, okay lang naman. Kaya lang, ang nababawasan naman sa pag naka-high riser yung isang airsoft is yung bang forma, yung forma ng unit. Imbis na maporma yung datingan niya, parang nababawasan yung forma niya dahil naka-high riser no? Ayan, katulad niyan, ang gagawin ko is aalisin ko to totally, then i-backward ko. Ewan ko lang, no? Ngayon mga airsoft, kung ako sa inyo, no?
alam nyo naman, di ba, meron na tayong tinatawag na na DMR kung tawagin. Modern sniper yon, yung inilive ko nung nakaraan. DMR, pag sinabing DMR, modern type of sniper rifle, M4 siya. It's either M4, M16, kumbaga ano siya, mga rifle siya na talagang talagang Hindi niya madetect. ha? Hindi niya madetect. Paano hindi niya ma-detect? Ano, any IP address. Ayan, katulad niyan, no? Kita nyo, naiba-backward ko, di ba? So, ayan. Okay, konti pa. Yan ang pinakatamang setting, no? Yung mga Airsoft, parang hindi ma-detect kanina hindi lang ma-detect, hindi makakonect, pero na-detect niya. Kanina. Ngayon, tingnan mo lang. Kasi si ano yan di ba? Si Converge. Ayan na, okay na, nakakabit na. Ngayon, babalik na natin to, di ba? Ayun, kung kayo yung tatanungin mga Airsoft, matitipuhan nyo ba, magugustuhan nyo ba yung mga modern type like DMR or yung conventional, no? Mamaya subukan ko ipakita sa inyo, i-compare natin, no? Yung DMR type or the conventional. Pag sinabing conventional, ito yon yung hawak natin. Pag sinabi namang mga Airsoft, pag sinabing okay na? Ha? Siya yan? O alisin mo muna rito, mamaya na mahaba yan, baka malaglag ko dyan na lang. Pag sinabing conventional, mga Airsoft, yun yung mga sinauna, tulad nito, di ba? Pag sinabi naman DMR, yan yung mga makabago, okay? Yun kasi yung pinagpilian ng ating boss. Ngayon, nag-come up kasi siya dito. Look, iabot mo sa akin yung DMR, yung black. Oo. Dali tingnan muna natin. Inihigpitan ko na, hindi ko pa alam pala yung setting, no? Okay. Yun, eksakto. Ang ganda, ang linaw. Yan, eksakto na yan. Kaya mas iba pa rin talaga pag pag ako yung humimas ng unit Okay? Sige, okay. Yan, tapos isa pa, meron lang rin akong sasabihin sa inyo. Yung airsoft, pag na-zero nyo na, when I say na-zero nyo na is, na-calibrate nyo na yung scope doon sa mismong airsoft nyo. Huwag nyo nang laging inaalis. Kasi pag lagi nyong inaalis, ang problema, nawawala lagi sa calibration. Pag lagi ninyong kinakalibrate, ang nagiging problema, yung mismong calibration ng unit, nalo-lost thread. Kung lagi siyang kinakalikot, ang tendency is nabubugbog yung mga tornilyo. Kaya iwasan natin yung mga airsoft, no? Iwasan natin yung palipat-lipat ng madalas yung mismong scope from different unit to another unit, no? Sabi ko nga sa inyo, nabubugbog, kumbaga imbis na nakasiro na siya ron. Ngayon, pag inilipat ninyo, nabubugbog yung mismong mga tornilyuhan, yung mga ikutan, di ba? Yun ang iniiwasan natin. Kahit naman original, kahit yung mga, let's say, mga scope na tigte 20,000, tigte 30,000, makaka-encounter talaga ng gano'n mga airsoft. Kaya iwasan po ninyo yung mayat-maya yung inililipat, no? Para hindi naman masayang yung scope nyo. Meron kasi tayong ka-airsoft pumunta rito kaninang umaga.
pinagpapalit niya raw maya't maya yung scope niya. Pero yun nga, sinisiro rin niya. Pero ngayon, nagtataka siya bakit hindi niya na maisiro. Bakit gumagalaw na raw, bakit parang ang luwag na. So, in short, nasira na yung mga adjuster ng scope niya. Pag gano'n na nangyari, syempre, medyo unrepairable yung kasi wala naman tayong, hindi tayo, actually, ang scope, medyo hindi natin master yung paggawa niyan, di ba? Walang iniwan. Kung sa airsoft, kaya natin, the best tayo. Pagdating sa makina ng mga sasakyan, hindi natin kaya yon, di ba? Wala naman taong all purpose di ba? Walang taong kaya ang lahat, no? Yan. Okay. Yan, okay. Yan, mga airsoft, ito magtatanong ako sa inyo. Yan. Ito is this is lagyan mo ng scope tong DMR. Wala na ba rito? Para gwapo naman yung makikita ng ating mga airsoft. Bakit ganito ang lahat ng mga gamit natin? Hindi lahat hindi lahat maayos ang setting. Mukhang hindi marunong mag-ayos ng setting tong mga alaga natin dito. Okay. Dali lang po. Naayos ko lang yung setting nito mga car sa sandali lang. Okay. Ayaw, ba't ganon? Ayan. Okay. Woo! Medyo matagal nga lang. Ayan. Mga airsoft, nasa aking harapan ngayon ang dalawa sa mga sabihin na nating klase ng sniper sa ating henerasyon ngayon. Okay? Meron tayong sniper dito na okay. Ito. Okay? This is a DMR. DMR yan. Okay, yan. DMR. Ito, pwede rin naman dito. Bipod stand, yan. DMR. Pag sinabing DMR, ano siya mga airsoft, no? Marksman rifle. Designated marksman rifle. O, itong DMR na to is powered by an, kumbaga, AEG siya. Battery type. Okay? Battery type siya. Adjustable pa. O, yun. Yun. Okay, battery type siya mga ka-airsoft na rechargeable. Itong isa naman natin dito, okay, ito namang isa natin dito is hindi siya battery type, hindi rin siya gas type.
bolt action siya. Okay, when it comes to maintenance, ito, pinapagana ng battery. Ito naman, bolt action, ibig sabihin, spring lang ang nagpapagana sa kanya. When it comes to firepower, ito may rapid, may single, pero dahil marksman rifle to, sinet up to, kinancel na yung single fire nito. Wala na tong rapid fire. Single fire na lang rin to. Single fire lang rin to. Ibig sabihin, ito, isang kasa, isang putok. Ito, single lang. Kumbaga, parang ang pagputok niyan is mga curves of ganyan lang. Pak, 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 pak. Ganon. Ito naman, ang pagputok mo rito is talagang conventional. Kasa, putok. Kasa, putok. Kasa, putok. Oh, conventional, parang yung mga napapanood ninyo sa mga World War II movies, sa mga gera, napapanood nyo sa si Silo, si No Bridge, di ba? Ganon to. Okay? Ngayon, kung ako ang tatanungin, kung kayo ang papipiliin ko, okay? Kung kayo ang papipiliin, given the chance na magkaka-airsoft kayo, ano yung pipiliin ninyo? Yung conventional na sniper or the DMR sniper? Okay, DMR sniper. M4 pa rin siya. Ayan lapit ko nga. Ito. Ayan. Medyo pasensya na kayo. Mabigat siya. Okay. Okay. Ayan. Okay. Ayan. Tingnan mo, kita ba ako sa camera? Ayan. Sakto? O yan, mga airsoft. DMR sniper, or the conventional sniper. Huwag nyo nang pansinin yung kulay kasi meron rin namang full black nito. Meron din namang green nito. Ito. Di ba? Kaya ayan. Tatanungin ko sa inyo. Sniper na conventional or the DMR sniper. At bakit? O yan At bakit, syempre. Yan, no? Putyan, lalaki, nakakapagod. Look, alisin mo na nga yung mga... ito. Taas mo muna to. Look, ayun. Ito itong stand. Iganon na rito. Yan. Tapos, yan. Alisin mo yung mga hindi ko kailangan. Lalaki, mga nakakapagod to, mga airsoft, no? Ang lalaki talaga nila. Syempre, kaagapay ng malaki is mabigat talaga naman, no? Ayan. Kasi gusto kong gusto kong mabasa eh. Yan. Okay, no? Conventional, yung nasa baba, or the DMR, at bakit? Okay. Sagot, na bolt action ako, idol, sabi ni Earl Don Torres. Okay, salamat sa pagboto. Sir Earl Don Torres, meron lang akong tanong, bakit yung bolt action, bakit nagustuhan mo yung conventional? At bakit hindi itong modern type na marksman rifle? Bakit po? Sabi ni Good PM Boss Big Man, sabi ni Arnett Herman Kalangan, okay, no? Okay, sabi ni Erdon, mas mahaba bolt action kapag sniper, less yung tunog at di agad malaman position mo, sabi niya. Darwin Reyes, DMR dahil madalas, dahil mas user-friendly siya. Tama naman, totoo yun. User-friendly DMR. Unlike sa conventional dahil kasa raw. Putok, pak, medyo hassle. Oo nga naman. Tama. Meron din punto tong tao na to. Conventional sa akin. Yan naman kasi talaga ang tunay na classic eh. Sa bagay. Tama to. Ang natutuwa ko sa inyo mga ka-airsoft, no? Yung mga sinasabi ninyo is talagang, alam mo yun, talagang may laman. Pag sinabi natin at bakit, talagang magpapaliwanag kayo. Nakakatuwa naman kayo, no? Natutuwa ako sa mga tulad ninyo na may laman yung sinasabi. Kumbaga, hindi lang basta sabaw ng pares, may laman, di ba? May piraso ng baka, di ba? Natutuwa ako. Maganda siya, no? Polo Rodney, 1:2 ratio, sir. Sabi niya, no? What do you mean 1:2 ratio? Okay, dahil idol, silo, ako sa conventional.
idol niya raw si Silo, kaya conventional, sabi ni Brian J. Ito, sa paliwanag ni Polo Rodney, DMR sir, because you already got 2 shots fired while bolt action, when you pulled back shot to... Okay. Okay. Tama naman sinabi rin ni Polo, no? Actually, walang maling sagot eh. Walang maling sagot eh. Natutuwa lang ako dun sa opinion na binibigay ninyo. Ito nga naman, no? Ang downside lang ng conventional is when you pull the trigger and you need to shot another, kailangan mong magpaputok ulit ng another shot, medyo will take time. Kasi kakasa ka ulit, babalik mo, then fire ka ulit. Baka yung kalaban mo is nakatakbo na. Pero ito, sa totoo lang, ang DMR, ang marksman rifle, when you shot, pak, hindi mo tinamaan, shot ka ulit, pak, 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 pak. Pwede mo siyang habulin, di ba? Pero yung conventional, depende sa kasanayan mo. When you miss the fire, kumbaga you miss the target, kailangan isa pa. Di ba? Ayun. Pero, depende pa rin sa kasanayan mo. Kung sanay ka, talagang mahusay ka na when you miss, then you second, medyo advance ka. You know, maraming diskarte ng sniper. Alam nyo, pang pag-snipe, hindi lang basta putok ng putok yan. Merong plus and minus yan. Diba? Kasi sa sniper, hindi lang yung movement, tandaan mo hindi lang yung movement ng target mo, yung binabantayan mo. Pati yung hangin sa paligid. Diba? Pati yung hangin, binabantayan mo yan. Pag mahangin, halimbawa mahangin, mag-oobserba ka sa mga dahon yan eh. Di ba? Sa mga dahon, sa mga bagay sa paligid, mag-oobserba ka, saan ba ang flow ng hangin? So, pag ang flow ng hangin is going left, then target mo, mag-a-advance ka. Ay, magre-reduce ka. Di ba? Sa sight mo. Ngayon, pag going right naman, magre-reduce ka naman. Kaya advance and minus yan eh. Yun ang alam yan ng mga magagaling na sniper. Hindi ako magaling na sniper kaya hindi ko ganun maipaliwanag, okay? My classic, sabi ni Michael Olep, may mas okay tipid. Yun. Okay, doon pumapasok naman yung pagiging matipid. Okay? Ang DMR, kailangan, para siyang rifle. Kailangan marunong ka mag-alaga ng battery, kailangan marunong ka mag-manage ng fire mo, kasi pinapagana siya ng battery. The conventional, putya, itago mo ng 1 taon, ng 2 taon dun sa likod ng cabinet ng tokador. Tokador, halatang makaluman salita, putya, tokador, halatang matanda ng sa no? Kahit itago mo siya sa tokador ng lola mo o sa ibabaw, pag gagamitin mo siya ulit, good pa rin siya kasi wala siyang gas, wala siyang battery, di ba? All you need to do is to take care of the O-ring. Paano ba alagaan yung O-ring? Ang O-ring, lahat ng O-ring, naaalagaan by the use of a O-ring or rubber-friendly silicone oil. Okay? Yun, para maalagaan mo yung O-ring, kailangan gumagamit ka ng silicone oil na design talaga to take care of rubber. Okay? Yun lang naman. Pero other than that, wala kang problema. Okay? Bigyan nyo pa ako ng inputs kung bakit yan, sa mga bagong dating natin sorry. Naku po. Okay. Right now, we have a 60 viewer dito sa monitor ko. Kung kayo ang papipiliin, anong pipiliin ninyo? Ano yan, Mike? Kita mo ba? Okay lang, kahit makita ko sa camera, mag-hi ka lang siya, shoutout pa kita. Ayan si Mike, ano natin yan, kumbaga mga kasambahay natin na tumutulong sa atin kung paano natin magampanan yung mga trabaho natin. Shout out, Mike. Ano ba apelyido ni Mike? Lumapag. John Michael Lumapag. Okay. Okay mga Airsoft, balik tayo. This is a marksman rifle. Sabi ko nga, yung mga bagong dating dyan, makikontribute kayo. Bakit nyo pipiliin ang isang modern marksman rifle versus the conventional sniper rifle, no? Parehas yan. Ang purpose nitong dalawa na to is ma-hit yung nasa malalayong target.
sniper, abang-abangers, sabi nga, di ba? Yun ang purpose nito. Magazine type, okay? Nilalagyan ng scope, can reach up to 50 or to 60, 70 meters. Parehas kaya nila, okay? Ang pinagkaiba lang nila is the design and the operation, okay? Ito powered by a power spring, sabi nga bolt action spring, while ito is powered by a battery. May motor, may gear, may piston, may cylinder, may let me rephrase it. May motor, may cylinder, may piston, parehas may parehas may chamber, pero ito may bolt. Okay, may bolt siya. Ito, may mga gearbox. Yun ang pinagkaiba nila. Ngayon, napag-usapan na kanina, when it comes to maintenance, mas less maintenance talaga to. Wala kang aalalahaning iingatan na battery, wala kang aalalahanin na iingatan na charger, na gas, walang leak, no? While ito naman, kailangan maalaga ka sa battery. Both of them, dapat nililinisan din ng silicone oil. Both of them, dapat nilalagyan din ng silicone oil. Okay, mga Airsoft, with all my explanation na ibinigay sa inyo, bakit mo pipiliin ito over this or ito over this? Bakit? No? Okay, full view para makita ninyo, napakabigat niya. Yan ang full view niyan. Ito ano to? Bipod to, no? Bipod para maitayo mo siya. While ito kasi, although pwede rin lagyan ng bipod, pero medyo alanganin na kung lagyan siya ng bipod kasi parang mas feel kung kargahin siya. Yan, ganyan, no? Okay, yan. Mamaya makikita nyo, ipa-fire natin to, i-chrono rin natin, no? Malaman natin kung anong the best sa kanya, kung gaano siya kalakas, okay? Pero for now, gusto kong malaman yung opinion ninyo. Okay, sabi dito, for me, sir, go for the DMR, sabi ni Alan Villaris, okay? Sir, kasi kapag may designated target, pag hindi na ma-hit, mas mabilis nag-reload to hit. Siguro, ibig niya sabihin, to fire again. Yun nga, as I was saying kanina, madali talaga, di ba? Kumalabit ka, pak, na mismo. So, point of a second na, pwede ka ulit kumalabit. Pak, 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 pak. Di ba? Ayan. Pwede rito yun, no? Dito nga lang, ang downside talaga, kinasa mo. Pak, kasa ulit. Pak. Pero dito, feel mo naman kasi ganito naman talaga nagsimula ang sniper. Di ba? Okay, so, sige. Ano pa? Kapag malayo kayo sa target ng mga kalaban at maganda ang concealment mo, exciting, unconventional. Ang ganda ng sabi nito. Sino to? Angelo Sanchez. Grabe, napakamalaman ng utak nito. Kaya dito sa Big Man sa mga live ng Big Man, matututo ka eh. Kahit hindi na mismo kay Big Man eh. Sa inputs pa lang na ibinibigay ng client ng mga ka-airsoft natin, matututo kang ganda ng ano nito ha. Basahin nyo to mga ka-airsoft, ito sinasabi nito. Fulfillment ng one shot, one kill. Lakas maka-uplift ng moral. Pucha. Ay, pinagsama ko pala. Lakas maka-uplift ng moral. Ganda ng Sir Angelo Sanchez. Natutuwa ako sa iyo. 2 thumbs up for you. Napakaganda ng sinasabi mo. Langit at lupa difference ng rate of fire nila. Yes, Darwin Reyes, totoo yan. Ha? Ito, gay ka ho. Conventional para sa akin, una, magaan. Exactly, magaan. Less maintenance, exactly. Classic, ganyan ang gamit American Sniper. Okay, no? Alam mo, natutuwa ako sa inyo. Yan yung mga nag-comment ngayon. Gay Kaho, Darwin Reyes, Michael Olep, Angelo Sanchez, ayan. May mga laman eh. John Art, no? Alan Villaris, ayan. Kevin Lim, buenas tardes. Senyor Big Man, watching from South po. Grabe, sarap. Nakakatawa naman. Always learning. Happy watching sa inyo, no?
Okay, nakakatuwa yan. Erdon Torres. Basta, yan, si JR Olitnap Pantillo, no? Binaliktad, okay? Si Lexus, conventional po, less sound. Nakakatuwa, pasensya na sa mga hindi ko nabanggit, pero natutuwa ako sa inyong lahat, no? Kasi napakaganda ng mga inputs na binibigay nyo, no? Ngayon, bibilangin natin. Bibilangin ko, gusto ko lang malaman kung sino yung pumunta sa conventional, kung sino yung pumunta sa DMR, no? Para yung ka-airsoft naman natin na si Sir John Philip sumaya kasi ang napili niya is yung classic talaga. Okay? Tingnan natin, bilangin natin ha. Bibilangin ko, okay? Tagal kong nanonood, big man, wala pang bili. Shout out na lang. Bad vibes yan, Jello, no? Huwag mo sasabihin walang pambili. Ganito, gusto mo makatapos ng pag-aaral, di ba? Mag-aral ka, magsumikap ka, di ba? Huwag mo sasabihin yung gusto ko makatapos ng pag-aaral, kaya lang walang pang-enroll. Hello, mahiya ka naman dun sa mga working student, di ba? Ganito yan, law of attraction na tinatawag. Kung ano yung iniisip mo, sa totoo lang yun ang nagiging napupuntahan ng buhay mo. Alam mo, gusto mo maging drug lord. Siyempre, dapat marami kang shabu. Ayun, di ba? Magiging drug lord ka. Di ba? Hindi, I was joking only, no? Halimbawa, gusto mo makatapos ng pag-aaral, gusto mo magka-business balang araw, putya, tapusin mo yung pag-aaral mo. Putya, mag-ipon ka. Diba? Mag-invest ka. Ganun yun. Pero pag sasabihin mo, airsoft pa lang to, hoy! Airsoft pa lang to pinag-uusapan natin, sinusukuan mo na. Huwag ganun, no? Kailangan positive thinker tayo. Balang araw, makakabili ako ng big bike na yan. Yung pinapangarap kong big bike. Balang araw, mabibili ko tong bahay na to para sa pamilya ko. 'Di ba? Kailangan meron kang motivation, meron kang pagpupursige sa sarili mo, meron kang positive vibes. Pero pag sasabihin mo, gusto ko makatapos ng college pero wala akong pang-enroll Sa tingin mo makakatapos ka ng college? Baka kahit may pang-enroll ka na, hindi ka makatapos kasi wala kang pagpupursige. Pangit 'yan, no? Ako, I hate reading comment ng mga ka-airsoft na sinasabi nilang parang ang dating walang pag-asa para magka-airsoft sila. I hate that, no? Pag gano'n na, sa totoo lang, hindi ko na lang pinapansin. Pero pag nasa mood ako, pinapayuhan ko sila, ina-advise ko, no? Think positive. Kita mo, sabi ni John R. Think positive tayo, di ba? Ito, ayan, pustahan tayo. Ayan, si John R. Siriaso Santos. John R. Ito sumagot ka, kakausapin kita through online. Ayan ito, lahat na lang kayo. Ang tanong ko, ito bang oras na ito? Itong oras na to, makakabili ka ng sasakyan na dream car mo like Ferrari? John Art, Geka ho, sagot kayo. John Paul, ito bang oras na to, makakabili ka ng sasakyan na dream car na Ferrari? Yan, sige. Sagot kayo. Ito bang oras na to kaya mong bumili? Ako ang sagot ko dyan, hindi. Ako ngayon, hindi ko kayang bumili. Di ba? Pero kung papangarapin ko siya, kung gugustuhin ko siya, kaya kong mag-ipon, pambili ng Ferrari. No idol, sabi niya. Tama, di ba? Pero kung si Earl Don Torres, talagang gugustuhin niya yung Ferrari, dahil sa law of attraction na sinasabi, mag-iipon siya para doon. Di ba? Hindi man ngayon, pero darating yung araw na mabibili niya yon. Di ba? Hindi, mga ka-airsoft, no? Tinuturuan ko kayo. Kasi sa totoo lang, alam naman natin lahat, hindi natin pinupulit yung pera. Mahirap ang buhay. Di ba? Kaya nga ako nagbablog ng ganito, para ma-guide ko kayo. Kasi ganito, kung walang magbablog ng ganito, putya, ang gagawin mo, bili ka na lang ng bili ng airsoft. Hanggang sa magsawa ka kasi yung nabibili mo, laging sira, laging sablay, walang tutulong sa iyo when it comes to repair. Di ba? Kaya ako nagbablog ng ganito para maipakilala ko sa inyo, ma-introduce ko sa inyo yung airsoft na maganda, na papakinabangan ninyo. Yung anong brand, yung airsoft na maganda na magagamit ninyo ng matagalan. Di ba?
sinasabi ko naman sa inyo, sana wag nyo nang pagdaanan yung pinagdaanan ko. Yung mga mistake ko sa pagpili ng airsoft dati. Ang mindsetting ko, ganyan din tulad sa inyo. Nasa pag-iingat lang yan. Kahit budget meal, okay lang. Bandang huli, nagsisisi ako. Binili ko yung budget meal. Gusto kong ibenta. Pucha, walang presyo. Pucha, ayaw bilhin. Pucha, binabarat. Kasi walang kwenta yung nabili ko. 'Di ba? Kaya yan ang ayaw kong mangyari sa inyo. Yung darating kayo sa punto na yung binili nyo is nangailangan kayo, ibebenta ninyo. Pucha, babaratin kasi ang binili ninyo, China. 'Di ba? O kaya, hindi man ibenta, pero yung pinapangarap mo na unit, nabili mo. Okay, mura ko nabili. Pucha, pagdating ng 1 week, ayaw nang gumana. Bakit ganun? Bakit ayaw nang pumutok? Ngayon, kukontakin mo yung seller mo. Kabibili ko lang po 1 week yung unit. Bakit po ayaw ng ganito, ganon? Papaikutin ka na, di ba? Papapuntahin ka sa shop. Sige, pakidala na lang po. Ikaw naman ngayon, ang saya mo. Di ba? Alam ko, marami naka-experience ito, ha. Dadalhin mo yung unit doon sa shop kung saan mo binili. Okay? Sige po, i-update namin kayo paggawa na. Ikaw naman ngayon, umaasa ka, 2 araw, 3 araw, 1 linggo gawa na. Tatawag ka ngayon, kamusta na po yung airsoft ko? Ay, wala pa po, hindi pa po nagagawa kasi wala pong pyesa. Pucha, guguho ang langit at lupa nun. Guguho yung mundo mo nun. Diba? Yung unit mo, wala palang pyesa. Diba? Ang sakit yun. Walang iniwan eh. Alam mo, walang iniwan. Nagkaroon ng sakit yung asawa mo. Pasensya na po, ginawa na po namin lahat na magagawa namin. Kaya lang po, yung sakit po ng asawa nyo, wala pong gamot. Hindi ba guguho yung langit at lupa, yung buhay mo nun? Guguho yung ano mo nun, pag-asa mo nun. Pag sinabi na yung sakit mo is walang gamot, walang lunas. Di ba? Pero sa Big Man, hindi natin gagawin yun. Di ba? Sa Big Man, tuluyan ng kakatayin natin yung bago. Maibalik ko lang. Mai-back to life ko lang yung unit mo. Di ba? Marami na kaming ginawang ganon. Nagulat sila. Sa amin binili, ha. Tapos dahil siguro walang tiwala sa amin, hindi sa amin pina-repair. Pero lifetime warranty kami, ha. Pinabuksan dun sa kumpare. Yung kumpare ngayon, binuksan, lumala lalo. Lumala. Binalik sa amin ngayon. Siyempre, alam namin yung unit pag nabuksan, di ba? Binalik sa amin na ngayon. Lumala na yung sira. Ngayon, no choice ako. Katayin ko yung bago para ma-back to life ko yung unit mo. Yun. Okay? Basta ganun, lumahaba-haba tayo. Magkano repair at palit buong slide ng Glock Q. Ang tanong dyan, Marjay, sa amin ka ba? Client ka ba namin? Okay? Client ka ba namin? Pangalawang tanong dyan, bossing, mahirap pong manghula online kung anong nasira. Kasi ganito, may dahilan kung ba't nasira yung slide mo. No? Kailangan ugatin natin kung bakit nasira yung slide. Kung basta natin papalitan yung slide nang wala tayong idea kung paano siya nasira, di ba? Ganun yun. Masakit ang tiyan mo. Kailangan malaman natin kung ba't sumasakit yung tiyan mo. Di ba? Hindi pwedeng, masakit tiyan mo, inom kang pain reliever. Yun na yun. May ibsan yung pain, pero nandun pa rin yung problema. Payag ka. Di ba? Masakit tiyan mo, i-check natin yung loob ng tiyan mo. Di ba? Magpa-ultrasound tayo, magpa-x-ray tayo, para makita natin kung anong nagiging sanhi ng sakit ng tiyan mo. Okay? Mahirap manghula, bossing. Kung gusto mo manghula, wag sa akin. Kay Madam Auring, pwede. Okay. Natural, sir. Ano sabi? Natural, sir. Hindi kaya ngayon, but soon. Ipon lang. Kita mo ang mga sagot nila? Nakakatuwa. Hindi pa. Pero pag hihirapan muna. Hindi naman masama mangarap. Tama, John Paul. Ang ganda ng
Sinabi nito magsumikap para mabili yung gusto mo. Tama. Save money, use it for rainy days. Okay. Sir, kapag bibili ng AGG sa inyo, ipapa-upgrade, magkano abutin? Jun Bernardo, depende po sa upgrade na gusto mo. Okay? Maraming klaseng upgrade. Ang galing mo po magpaliwanag. Waki, basta boss, hindi ako magaling magpaliwanag. At saka actually, hindi ako matalino. Ano ako? Malawak lang po ang pag-iisip. Ganun lang. In every situation, huwag maging makitid ang pag-iisip natin. Huwag tayo maging negative thinker. Kailangan malawak. Bukas ang utak natin. Tandaan nyo to sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng problema, pag ang utak mo bukas, tapos positive ang vibes mo, isa pa, may tiwala ka sa Panginoon, walang problema na hindi mo makakayanan. Okay? Yan. Totoo yan share ko na lang rin sa inyo. Share ko na lang rin sa inyo sa mga bago Way back, year 2023, 2022, ni-raid ang big man ng mga tiwaling pulis ng ating gobyerno. Okay? Ni-raid ang big man. Nawalan kami ng 400. Ninakawan kami ng 400 rifle. 400 pieces of rifle. Nawalan kami. Nawalan kami ng 450 pieces ng pistol. Wipe out. Nilibas. Kinuha lahat. Compute natin. Gusto ko lang ng compute. Ang mga rifle ng big man, more on mid-class and high-end. Walang budget meal, Compute na lang natin sa 13,000 bawat isang rifle. Combine, high-end, mid-class, 13,000 na lang. Okay? 13,000 times 400 pieces. 5.2 million. Okay 400 rifle ang ninakaw sa amin. Okay? Ng mga tiwaling pulis ng ating gobyerno. Okay? 400 rifle. Putya, kinakabahan ako. Ting do sumasapit to. Nababagbag yung puso ko kasi way back nung nangyari yon, ang nilapitan ko Panginoon lang. Siya lang yung pinakamakapangyarihan na pwedeng tumulong sa akin. 5.2 million. Yung 400 rifle Compute natin yung 450 pistol. Ipagpalagay na lang natin na lahat yon budget meal. Ipagpalagay na lang natin na nasa kasi meron tayong 15,000 pataas na mga pistol no? Ang dami. 'Di ba? 14,000, may 13,000. Ipagpalagay na lang natin, lahat ng pistol is 6,000 pesos. Sabihin na natin wala nang high-end nun. Pero ang dami kasi nakuwang high-end Mga tig po 14,000, 15,000 na pistol, tig sa 10. Mga John Wick, tig na 9,000. Ayan okay. 450 pistol times magkano? 6,000 na lang. 2.7 million. 2.7 million plus 5.2. Okay, equals 7.9 million. Plus yung benta na pera na kinuha, which is 3.7 million. Plus 3.7. Okay, 11.6 million. Okay 11.6 million. Isang iglap sa isang araw way back 2023 nakuha sa amin. Kung wala kang Panginoon, kung wala akong Panginoon, kung wala akong Diyos. Ito pa, hindi pa natatapos doon.
kinuha lahat ng item, nilimas, pati pera, ninakaw. Hindi ko napapangalanan. Pero, karamihan sa kanila sibak na. Karamihan, yung 6 sa kanila, hindi akong gumigawa. Kalooban ng Panginoon. Napatrouble sa, ewan ko, no? Hindi ko na, okay 11.6 million. Mga ka-airsoft, kinulong ako, no? Dinitain ako, illegal detain na, dinitain ako ng 1 week, nakakulong ako sa custodial. Okay? Nagpiyansa ako, regular filing, tagal, bago ma-file, overdue na. Nagpiyansa ako ng 120,000. 1.72 million. Ha? Yan ang nagastos, yan ang nawala, nalalos sa amin nung time na ni-raid kami. Pero, ano yan? Ano itong nakikita nyo? Diba? O, pakita ko sa inyo lahat, ha? O. Stop mo muna to. Post mo lang. Marami na yung experience ko. Kaya ako, nag-share ako sa inyo. No? Kaya ako, dagdag trabaho sa akin to. Sa totoo lang, itong pagbablog. Dagdag trabaho to, pero, yun. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kung wala akong tiwala sa Panginoon, kung wala, mali yung angle ng camera ko. Sandali. Ayusin ko lang. Yung? Oo, dali lang. Di ba? Paki-eyes target. Kung wala tayong tiwala sa Panginoon, di ba? Wala na tayo ngayon. Pero, dahil matindi yung tiwala natin sa Kanya, na siya lang yung taong makapangyarihan sa lahat na pwedeng tumulong sa atin, kaya tayo nakabangon. Kung wala tayong takot sa Panginoon, putya, lalaban ako, di ba? Lalaban ako, patayan na kung patayan, putya, 11.7 million. Di ba? Saan mo pupulutin yung 11.7 million? Ang tanong ko sa inyo, ilang tao ang afford na mawala ng 11.7 million? Di ba? Hindi lahat ng tao makakabangon. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na may tiwala, ayan, Alan Villaris. Isa sa una kong tinawagan yan matapos akong lumaya. Isa sa una kong pinaghingahan ko ng sama ng loob ko. Yan, yung Alan Villaris na yan. Buhay na saksi. Alan Villaris, magpatunay ka nga. Buhay na saksi yan. Naikwento ko sa kanya yung nangyari sa amin na raid. Sabi ko sa kanya, bigyan nyo ko ng 1 week. Babangon at tatayo ang big man. Naganap, di ba? Dahil sa tulong at awa ng ating Panginoon. Positive lang. Positive lang. Diba? 11.6 million nawala, ninakaw. May Panginoon tayo Bangon lang. Diba? Mas malaki, mas madami, mas malakas, mas matikas. Dahil sa gawa ng Panginoon. Diba? Yan ang sinasabi ko. Positive. Positive palagi, no? Huwag kayo magiging negative. Okay, salamat sa mga nag-participate. Kung DMR or conventional, hindi ko na mabilang kasi nailaliman na. Okay, Lucas, pakita dito. Demo and test part tayo, mga ka-airsoft. Pasensya na, no? Medyo naging, naging, how do you call this? Nadala ko kasi ayaw ko yung mga nakakabasa ng mga tao na parang nawawalan ng ng pag-asa, 'di ba? Kasi nga kita niyo naman yung nangyari. 11.7 million mahigit. Nawala, ninakaw, pero bumangon, nakabangon tayo, 'di ba? Ayan, totoo yan. Ayan yung Alan Villaris na yan. Bray Lasabia, hello, good afternoon, no? Isang saksi yan, no? Ano yun? Nung way back 2022 nung na-raid. Putya, grabe yun, sabi ko sa inyo. Okay, unahin na natin, syempre. Ang haba, no? Ang haba nung intro mo, big man, walang yaka. Okay, no? Unit ang ating airsoft, okay? John Philip Pineda, Ginobatan Albay. Ito po yung unit mo, the 1911 para ordinance.
Ano yan? Okay na? Kaya mo na? Okay. Hindi. Mali pala ako. Shit. Kanina pa ako nasabi. John Philip Pineda of Ginobatan Albay. Ito pala yung unit niya. Harold Espiritu of Kalibo Aklan. Ito pala yung unit niya. Sorry po. Nagkamali ako. Shit. Paano ko i-replay ito? Ang haba na nitong live na to. Okay, anyway, no? At the end of this live video, mga bossing, na i-correct ko naman, no? John Philip Pineda, the sniper, and Harold Espiritu, the 1911 para ordinance. Okay? So, let's begin, mga ka-airsoft. Tulad ng sabi ko, napakaganda. Medyo lightweight siya. It is because of the body na how do you call this? Hard polymer. Kung wood to, medyo mabigat talaga pag solid wood. Pero hard polymer to, napakaganda. Okay? So, let's begin. Ano ba, big man, yung dapat i-maintain with a sniper rifle? Okay, dapat yung i-maintain is the bolt. No? Itong part na to. Paano i-maintain yan, big man? Lalagyan natin mga ka-airsoft. Number 1 syempre, ng silicone oil. Hindi natin pwedeng hindi lalagyan ng silicone oil yan. Okay, sprayan natin. Okay, then, pag kinasa natin, andali, sorry. Okay, sprayan din natin to. Bakit big man? Bakit ini-sprayan? Siyempre, para flawless siya. Ayan, o. Ayan. Okay, then, balik, baba, then, oy, tabi, sniper to, huwag kang loloko-loko rito. Sakit dito. Okay, ngayon, alisin natin yung magazine. Dito na aalis yung magazine, dito na access ito. Wow, napaka-cute ng magazine, di ba? This magazine is, kung di ako nagkakamali, is nasa 25 rounds. Sandal muna natin. Okay, 25 rounds to. Ngayon, para malagyan to mga airsoft, no? You will need a reloader. Pigain sa front, pigain sa rear, then dito lalagyan sa ibabaw, sa top. Pump lang po. Oh, sorry. Hold it tight, hold it firmly, no? Kasi medyo makulit yung bala eh. Ayan. Oh, dito siguro. Hindi, talagang doon sa ibabaw. Look. Pakidampot nga itong mga balang ano. Ayan, no? Okay, hindi ko na gano'n pupunuin ha. Pag may bala na, ito mga airsoft, sniper to. Huwag nyo siyang bababaran ng bala. Pagtapos nyo yung laruin, alisin nyo. Baka masira yung spring nito. Medyo hindi madaling humanap ng magazine nito ha. Kaya kung sakaling masisira nyo yung magazine, sayang naman, di ba? Medyo mahirap talagang humanap. Ako, lagi nyong uubusin yung bala. Huwag ninyong bababaran ng 5, huwag ninyong bababaran ng 10. Laging ubos yung bala para maprotektahan nyo yung spring. Okay? Ngayon, sa unit, pasok. Chrono na. Ay, oo nga pala. Hindi magpapalaro. Pengi akong chrono natin, then pengi akong .20 na bala. Pengi. Nakalimutan ko. Lagyan mo nga to, dito, ang ilalagay nyo na lang dito na bala, .20 lang, ha? Para hindi ako nahihirapan. Huwag nyo nang pinaghahaluan. Sabihan mo si ate mo, .20 dito, okay? .20 lagay mo, .20 pang chrono. Okay? Yan. Nahihirapan kasi ako, minsan nagko-chrono tayo, iba-ibang grams pala ng bibis eh. .20, anong lalagay mo? 0.20 pang chrono. 0.20 pang chrono, okay? Dito, ha? Dun sa isa, random bibis. Okay? Random. 0.20, yung tira sa 0.20, yung hindi nyo alam kung 0.20, 0.25, 0.30. Okay, dito, ha? Pero dito, 0.20 lang. Lagyan natin to. Ano bang dahilan, big man, bakit kailangan 0.20? Katulad nito, parang may halo, oh. Parang hindi to 0.20, oh. Pero malaman natin.
ayaw pumasok na. Parang puno na. Dali mga ka-airsoft ha. Nahihirapan ako ipasok siya. Okay, anyway, hayaan na natin. Ayaw na niyang pumasok. Baka puno na. Okay? O, sige. Papasok natin dito. Tama ba ako? Hindi ang palaro. Ayan. Then, okay. Make sure you heard the clicking sound. Ano? Hindi na palaro. Hindi na magpapalaro. Hindi mo na. May bisita eh. May bisita ako. Oo nga, tama. Okay, firing tayo ha. Tignan natin kung ilan ang chrono nito mga ka-airsoft. Pero wala mo nang hula-hulaan ha. Okay. Yung literal na pag-operate ng sniper rifle, okay? Okay. Taas to. Meron rin siya safe dito ha, para hindi nyo ma-press. Kasa, hatak ha, hatak. Pag hahatakin ninyo, huwag ninyong bibitinin. Kasi may bala na yan. Kailangan hatakin ninyo ng talagang handa kayo. Para meron kayong puwersa. Itong part na to, isadlock nyo rito. Sadlock nyo. Okay, hatak ako ha. Hatak. Kasaya, kinakas ako. Okay? Ayan ha. Then, tulak nyo. Then, baba. Yun ang proper ha. Chrono natin. Okay? Proper. Firing. Single fire. Single fire lang pala to. Sorry. Sige. Okay. 574. 574 para sa isang sniper. Ang dugo niyan. Ang sakit niyan. Okay? Wait lang. Maliwanag? Okay, 500. Kasa ulit natin. Balik. Mga ka-airsoft, hindi ko kaya dito. Pasensya na kayo. Itinukod ko sa lamesa, matigas yung spring. Kaya siya malakas. Ang tigas, medyo nabibitin ako rito kanina. Okay, firing. 577. Pakita mo. 577. Sa kabilang camera. Last fire. Wait lang. Grabe siya. Ang tigas, ang tindi. Sige. Firing! 561. 561. Yan di ba? Okay. Napakasarap naman. Napakaganda naman itong unit na to. Ito nga, Pera mo ako. Ito? Pera. Napakaganda niya, no? Napakaganda. Okay, firing. Uy. Mali ako. Firing. Nagdalawa to. Ay. Walang basag. Pucha. Butas. Butan. Butas. Nabasag yata. Ay. Alo. Shit. Basag. Ay. Patay na naman tayo. Mga ka-airsoft. Kutya, dati dito lang ang tama. Ayan o. May narinig ako sa lamin eh. Ala. Patay tayo. Huwag nang sabihin. Loko tong director ko. Huwag mo nang sabihin, sabi niya. Kutya, butas. Ano ba yan? Dalawa kasi yung bala. Nagdalawang kasako eh. Butas dito. Oo nga, tsaka tapos butas dito. Nagdalawang kasako. Ayun, tingnan mo, dalawang bala yung tama. Last chrono. Kunin mo to. Last chrono. Firing. 473. Hindi yan. Ay, ano na to? Iba na to. Ay, 500. Ha? 500. Ano ba yan? 500. 400. Basahin mo kasi. 573. Pakita mo. Wait lang, wala ba?
O yan, 573. Yun din sa isa. Okay, last chrono. Filing. 552. 552. O mga airsoft, safe to say na yung chrono ng ating unit ngayon is napakalakas sa John Philip Pineda 550 to 580 FPS. Sarap niyan, di ba? Okay, no? Yan yung unit ng ating airsoft. Philip Pineda, ngayon, firing na tayo. Example, nasa battlefield na tayo, no? Ganito pag-operate dito. With your one hand, hawak siya, hound. Then to, mga airsoft, hatak. Solid, solid. So, wag naman barubal hatak. Slowly pero sakto, okay. Hatak, okay. Okay, ayun. Ayan, no? Okay, then, balik. Putya, sobrang lakas kasi ng spring. Sorry. Firing! Okay. Ano mo naman? Video mo naman ako. Video. Siguraduhin mo yung buong unit, ma-video mo, ha? Hindi ko gusto yung kuha mo dati sa DMR, ha? Yung buong unit, ma-video mo. Dito ako na ako. Go. Para kitang-kita. Okay? Okay, this is the BSR-11 unit ng ating airsoft. 580 and below FPS. Firing! Okay. Napakasarap, napakaganda, napakalupit. Mga airsoft, meron lang ako sa inyong isang tip. Huwag ninyong itatabi ng nakakasato. Okay? Unang-una, sayang yung upgrade na spring, hihina. Sayang yung setup na spring, hihina. Okay? Huwag ninyong itatabi ng nakakasa. Then, syempre, pag tapos na kayo maglaro, ayun, sabi ko nga, i-empty nyo to. Kumbaga, siguro pinaka-safe, ubusin nyo na lang, di ba? Ayan. Nakabasag na naman ako. Yun, wala na. Okay, no? Huwag ninyong itatabing nakakasa din. Dapat merong kayong access sa safe, no? Safe nyo pag hindi nyo gagamitin. Tapos, syempre, isara nyo yung mga scope. Kasi, syempre, yung mga scope, very sensitive. Huwag natin ahayaang may expose sa dumi, sa dust, sa dirt, hanggat maaari sa oil, di ba? Okay, unit ng ating ka-airsoft, John Philip Pineda of Ginobatan, Albay. Ito na po yung unit mo, bossing. Napakaganda. Okay? Then, tapusin natin yung isa. Grabe. Humaba yung live dahil sa mga big man said, di ba? Sa mga payo ni Big Man, no? Humaba. Okay, next unit natin is the John Wick, no? Sorry. The 1911 para ordinance, okay? Same as the 1911 Classic, pero ang pinagkaiba nila, high cap pa to. Si 1911 Classic, single stock magazine lang, 14 rounds lang. Pero ito, 27 rounds dahil high cap pa to, okay? Same lang, naka-conventional iron sight, front and rear, hindi adjustable, fixed iron sight. Then, wala siyang rail para sa mga upgrades. Ang trigger niya is plain and ordinary, not competition, not adjustable. May beaver siya. Ang pinagkaiba niya kung si 1911, ang safe is nasa left side lang, kinakawit-kawit. Then sa right side wala si 1911. Pero ito dahil nga nagkaroon ng twist, meron ambidextrous, kabilaan, left and right. Okay? Ayun, ganun pa rin ang grip, maganda, napakaganda. Syempre, ang isa sa kinagandahan ng 1911 is the matte black finish. Okay, napakaganda, napakalupit, napakasarap gamitin. Okay? Ngayon mga airsoft, silicone oil, huwag kakalimutan. Okay? Press the valve, then spray, then dito rin sa ilalim. After that, syempre, ang ginagamit nating gas dito is 12 kg, upside down, press down. 1, 2,
Ito lang pala. Muntik pa ako mag-3. Sorry po. Then, lalagyan natin ng bala. Okay, lagyan natin ng bala. Ang daming bala rito. Grabe, nagkalat dahil sa sniper. Hatak to pababa. Iwasang mabitawan kasi baka mabasag to. Hatak pababa. Put your right thumb here. Then, dito ilalagay yung bala. Pump. Okay, pump lang po. Yan, ganito yung hirap po pag wala kang reloader. Ayan. Yan, ganyan. Kukunin mo isa-isa yan. Okay. Yan, okay. Hindi ko na ganang pupunuin mga airsoft 27 na maximum rounds, pero sabi ko lagi i-reduce, gawin lang 20 to 23 para yung spring hindi gano'ng masira. Okay? Then sa unit, kunin natin mga airsoft, sprayan sa slide stopper. Dito din, sprayan natin sa nozzle. Then release, then rest. Pasok sa unit, kasa. Ready to fire. Firing! Open slide. Indication po na wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, syempre, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay, no? Unit na ating airsoft, Harold Espiritu of Kalibo Aklan, the 1911 para ordinance. Then, syempre, palagi naman, nilalagyan natin ng 2 seconds, maraming natitira pang hangin. Diba? Dahil yung 2 seconds natin, dahil yung unit natin naka-functioning, naka-trigger job, papakawalan natin. Make sure wala lamang bala, at make sure wala lamang hangin. Press lang to. Ang dami, no? 2 seconds lang yan. Okay, mga airsoft, unit natin kay airsoft, Harold Espiritu, Kalibo Aklan. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa, nang iisang libangan. Yan po ang paglalaro ng airsoft. Ay, Akit po naglubat na. sa inyo ng inyong likod. Big man.